Alamin muna natin yung pulso ng mga taga Zamboanga Peninsula sa antas ngayon ng kriminalidad sa bansa. Si MJ Mondihar live mula dyan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Magbabalita. MJ, magandang hapon. Magandang hapon, MJ. Maayong hapon mga kapartner, no? Dito nga tayo ngayon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay at nakarating dito sa ating mga kababayan yung epekto ng sunod-sunod na mga kaso ng kidnapping dyan sa Metro Manila. Partikular na yung insidente ng pinaslang na Chinese businessman na si Anson Ke kasama yung kanyang driver. Batay sa report, ilang ulit pala ito nagbayad ng ransom. Pero kahit nagbayad at sinasabi nga abot daw sa 100 million pesos yung binayad na ransom sa mga unidentified suspects, ay pinatay pa rin si Ke at ang kanyang driver. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, hindi mo na ito karaniwang kaso ng kidnap for ransom. Nitong Pebrero naman, nasagip ang isang 14 anyos na Chinese student na pinutulan ng daliri ng kanyang mga kidnapper. Pinatay rin ang driver ng bata nang hindi pa nakikilalang mga salarin. Para kay Aling Berna na taga dito sa Zamboanga, Sibugay, hindi naligtas ang Pilipinas ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Naramdaman ko yung takot kasi sa time ni formerly President Duterte, mas secure tayo. Iba sa panahon ngayon, sa panahon ni Marcos. Kasi laganap na yung mga krimen at saka yung mga adik. So kahit ang mga kabataan natin hindi secure. Ito nakaraang buwan, sinabi ni PNP Chief Francisco Marbil na ang social media nagpapakalat umano ng maling impresyon na lumalala ang crime index o crime rate sa bansa. Pero para kay Samson, malayo ito sa kanilang karanasan o nararanasan nila sa Muslim community. Tumaas po ang crime rate natin as compared to sa administration ni Tatay Digong. Kasi alam naman natin na parang bumabalik na yung mga sindikato, bumabalik na rin yung mga yung drug dependency ay tumaas at hindi natin control ngayon ang criminalities. Bumalik na rin yung mga private armies at iba pang mga masasamang elemento na hindi kayang kontrolin ng kasalukuyang gobyerno. Kaya hindi na kagaya noon na pag lumakad tayo sa panahon ni Tatay Digong ay na lumakad tayo sa daan ay we feel secure. Pero ngayon, nagiging insecure tayo. Kung si Adel naman ang tatanungin, maging sa malalayong lugar, gaya sa kanila sa Sulu, mga partner, ay ramdam rin nila ang pagtaas ng krimen. Ano po ba? Mas tumaas ba nga eh? Bakit noon? bakit po nasabi sir? Kasi yung panahon pa nung wala pa si Tatay Digong, dalang talamak ang droga. Corruption at droga. Tapos pag nasa kay Tatay Digong, medyo we will lucky na kung yan, na-solve niya ang problem ng droga. Oo. Pero sir, bumaba. sabi daw ngayon ng PNP, bumaba naman daw ang crime rate at ang crime rate na mataas daw. Sa internet lang daw yun, hindi raw nararamdaman ng mga Pilipino. Bilang Pilipino, nararamdaman mo ba na mababa ang krimen? Hindi ko nararamdaman. Kasi makikita natin, okay? Mismo sa probinsya namin, sa Sulu. Mga partner, ang karaniwang mga naitatalang krimen batay sa datos dito, no, sa Zamboanga Peninsula as a whole, ang mga krimen dito ay karaniwan mga robbery at physical injury. At sa datos naman ng Numbio, nito lamang nakaraang buwan, March, dito sa Zamboanga Peninsula, partikular na sa Zamboanga City, abay tumaas pala no, yung antas ng kriminalidad sa 61.37%. Mga pangunahing pangamba dito ng mga kababayan ay yung mga insidente ng pagnanakaw, paggamit ng illegal na droga at ang katiwalian. Ang Numbio ay isang platform, no, na nagkukumpara sa living costs at quality of life in different locations sa buong mundo. So yun yung kasalukuyan ngayon na pulso ng ating mga kababayan dito sa Zamboanga Peninsula. Sa panayam naman natin sa mga tumatakbong senador sa ilalim ng Duterte Senate slate, nagpahayag sila ng pangamba at pagkundi na nga, no, dito sa nakikita na lang in action
ng Marcos Jr. government sa nagpapatuloy ngayon ng mga insidente ng kidnap for ransom at pagbabalik ng mga illegal na droga maging sa kalsada, mga kababayan o mga partner, na ipinapaabot daw ayon sa mga kandidato ng mga residente sa tuwing sila'y umiikot at nangangampanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayon ay magkakaroon, maya-maya ay magkakaroon ng grand rally dito sa Zamboanga, Sibugay, sa Ipil, kung saan ang mga taga Zamboanga Peninsula ay magsasama-sama para nga ikampanya ang 10 na mga pambato ni former President Rodrigo Duterte para sa paparating na 2025 Senate polls, midterm elections, kung saan 12 na mga bagong senador ang ihahalal. Mga partners, Partner MJ, yung pagdating dyan, kasi for sure, nag-ikot pa yung iba sa ating mga kababayan, meron ding motorcade, kung di ako nagkakamali ngayong araw. Kamusta naman kung titingnan nyo yung reaksyon ng taong bayan dyan nang makita nila yung mga pambato ni FPRRD? Gaano ka-welcoming yung ating mga kababayan dyan sa area na yun? Kasi kung di ako nagkakamali, kabilang din ang ilang mga lugar dyan sa Zamboanga Peninsula sa mga nakiisa during sa pagkundina nila sa sinasabing nilang illegal na pag-aresto, pag-kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte papuntang ICC. Ganon din dun sa last birthday ng dating Pangulo. alam mo, partner Almar, magandang tanong niyan dahil noong araw mismo na nilipad si FPRD, inurasan ng mga kababayan natin dito yung kanyang paglipad papuntang The Hague. Sa kanilang pagkakaalala, 9:30 ng gabi raw inilipad ang Pangulo. 10:30 the same night, 9:30 nilipad, 10:30 the same night, agad silang nakapagsagawa ng pagkilos at pagkundina. Ang venue noon ay Zamboanga City. So, ganyan, katindi, no? Partners, ang kanilang pagkundina sa nakikita nila na inustisya na ginawa sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte concerning na ang Zamboanga Peninsula ay bahagi ng Mindanao at isang Mindanaoan, si former President Digong. Sa pag-iikot naman, ng Duterte Senate slate ngayong araw, nandito, number 1, ang team ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kung saan siya kinatawan ni Attorney Israelito Torion, sina Attorney Vic Rodriguez, Congressman Nordante Marcoleta, Attorney J.B. Hinlo, Philip Salvador, at si Attorney Jimmy Bondoc, at ang kinatawan ni Senator Bongo. Very, very welcoming partner dahil ayon sa kanila kahit malayo, at kahit araw-arawin daw, kahit malayo man, nagpapasalamat sila na nakarating ang team, at kahit araw-arawin daw yung kampanya dito sa Zamboanga Peninsula ay open na open. Natanong ko rin kanina yung ating mga kababayan kung halimbawa at mangampanya dito ang alyansa na Senate slate naman ng administrasyon. Sinabi ng ating mga kababayan na kahit may ayuda ay hindi daw sila dadalo at ipapakita nila yung ngit-ngit at galit ng mga taga Zamboanga sa ginawa sa ating dating Pangulo na kaparehas natin na taga Mindanao. Admar. Maraming salamat si MJ Mondihar live mula dyan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, kung saan ang mga pambato ng PDP Laban Senatorial Slate, Duterte Senatorial Slate, yung Duterte ay nandyan po sa Ipil, Zamboanga.